Baril habang nagla-live sa kanyang social media ang isang kapitan sa Digos City sa Davao del Sur. Nagtamo ng tama ng bala sa dibdib ang naturang kapitan na tumagos pa sa kanyang katawan. Tingin ng mga pulis, personal na galit umano ang motibo sa krimen. Pero base sa mga nagsilabasan at napuna ng mga netizens, tila planado at tila may foul play umanong nagaganap. Lalo na sa pag-amin ng lalaking nagsauli ng pitaka sa naturang kapitan. At ito ang kanyang mga naging revelasyon. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Habang busy sa kanyang pagla-live sa kanyang social media si Kapitan Oscar Bocol Jr. ng Barangay 3 de Mayo ng Digos City, ipinapakita niya sa kanyang live broadcast ang wallet na napulot at isinauli ng isang residente sa kanya nang biglaang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Nagpulasa ng mga tao sa lugar. Ang lalaking nagsauli ng pitaka, napatago na rin. Sikap naman tumayo at nahagipas sa video na na. Nakaupo sa harap ng kanyang gate ang biktima sa loob mismo ng kanyang compound ng kanyang bahay ng nito nang hindi pa nakikilalang sospek. Sinubukan pa ng biktima na tumakbo papasok ng kanyang bahay pero natumba pa rin ito. Agad namang dinala sa ospital ang 34 anyos na kapitan pero namatay rin ito kalaunan. Isang tama na bala sa dibdib ang ikinamatay ng biktima na tumagos pa sa kanyang katawan. Base sa investigasyon, matagal na umano nakatanggap ng death threat ang biktima at may mga naging kaalitan sa social media. Pero bago pa man ang pamamaslang, nahagip sa video ang pagdaan ng isang pulang kotse na pinaniniwala ang sakay ang mga salarin. Tingin ng mga pulis, hindi umano bababa sa 3 ang mga ito at posibleng mga gun for hire din. Kasama sa iniimbestigahan ng hepe ng Digos City Police dahil minsan na rin umano itong nakaalitan ng biktima. Kaya nirelieve na rin umano ito sa kanyang pwesto. Ang naghihinagpis naman na pamilya ng biktima nananawagan ng hustisya. Kaya may 2 milyong piso na para sa makapagtuturo sa mga salarin. 1 milyong piso dyan ay mula kay Vice President Sara Duterte at 1 milyon din para kay Governor Yvonne Cagas. Iniimbitahan na rin ng mga pulis ang lalaking nagsauli ng pitaka at huling naging kausap ni Kap. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na po ang bahalang humusga. Mo naman to ang maghatod ko sa wallet ba nga akong i-endorse sa iya ha. Moro tong kuana niya, wa naman ko kabalo nga inato na ino na hitabo. Pag ko expect ato nga ato na hitabo bis tinuod lang. Unsa tong rasa nimo nakita ng wallet, sir? Mga alas 5 or alas 5 pasado padulong kami magkuha og parcel. Nya, ang nakakita ato ako Mrs. Jod kay nag-drive ako sa motor, ulamig motor. Nya ana siya nga bali na lampasan na uli ang wallet, ana siya balik-balik kay naipitaka. Naku kasama ni siya na dito balik lang balik. Tuyok na po ko, baking na po ko. Kuha sa dapit, sa daran. Sige daran. Ako to, kuha na ko siya, daran o. Tanan ako, wallet man dyan. Kulay pink. Ano siya sulod na to, sir? Kwarta. Pila po? Ang nakita lang nila, sa ako ang hinablos, sa akong partner, 2.5. Di ay katong isulat ko si ma'am dito itong police. Mga 3 daw kapin. 3,000 daw kapin. Nauli na itong pitaka, sir? Ambot kay, nauli na ba kay dito lang mo ito gibihan sa lamisa. Pag igo sa gunman kang Kapitan Bukol na kwanto na unsa ba to na igo ba to dugo tong pitaka unsa ba? Wa na ko kabalo kay basta ang pitaka nasa lamisa pag lakaw na ko napag ang pitaka sa lamisa. Sir, na nagaingon sir ba nga kanang nadaw kay kalambigitan sir sa nahitabo sir katuloy imo mga signal daw nimo sa kamot, sa gunit daw nimo sa imong ulo, wala ti signal nimo sa gunman. Wala mo gising kan got. Wala ko daw tang motibo yun sa tinuod lang. Kay kung nabog daw tang motibo dili na kong pakita diri siguro mulayas ako kagabi pa lang. Wala ko daw tang kuan gyud. Kato lang gid mo nga iuli lang gid mo. Ano ita kong tuyo. Nganong imbis nga sa pulis mo i-surrender ang nawala nga gamit ng kapitan man? Nainganyo gani ko sa istorya sa kong gagaw. Nga chat niya gaw. Yato na kay Kapitan Bukol kay na kay premyo, na pa mga chat ni sa kuha. Wala na ko nagiwala. Ana po ko sa kong partner nako. Asa kay may lab ni ito na to nila para makabugas punta kay mangatag diyan na sa bugas. Ingon mo siya na ikaw lang nako. Bantay niya siya. Ay di ko ikaw lang kay kapoy nako. Ano siya? Ko sige ako na lay hatod.
Utong pagkalakawan ako. So, katong mga gabase mo sir, unsa masulti nimo sa ilaha nga Wala gipasaninlan na, kanila nga apil daw ka. Mo gani akong kuan sa ilahan. Unta di lang ko lang inanaw. Kaya wala mo ko daw tang motibo jud. Kali amigo mi ni kapitan, anak ba? Pila edad mo sir? 62. Unsay trabaho nimo sir? Wilder. Will hangtod karon sir. Pero taga 3 de Mayo gyud ka. Lumad ka sir, lumad Oh, ka. lumad jud ko taga Digos. Pero dito gyud mo ka nagpuyo ron 3 de Mayo. Di, loan extension nag-board. Nag-board ka diha. Kauban nimo ang pamilya. Oh, Unsay pangalan nimo sir? Silvestre. Silvestre Diretso. Diretso. Ako ang nakuanan ma'am kay ako concern lang ako nag-uli ko sa pitaka nga gamay ra man itong kantidara 2,000 kapin. Nya ako naman hinoon ang naatlan sa ingon ato nga hitabo. Una ako na balaka lang po ko sa akong kagalingon, pamilya na ako dire, nabalaka sila kay antod akong trabaho gani na damay pa hinoon akong amo sig panawag. Ako na lang gibalibaran usa kay karon gani nanawag na pod ang pulis sa kuha, balikon ko didto. So karon makalugar ko taod, wa pa gani ko ikaon ma'am sa tinuod lang gigan pa kagabi hantod karon wa pa ko ikaon, nangapi ko nasikop digwa-digwa. Kay lain kay akong lawas. Okay. Silvestre, unsa ba close ka mo ni Kapitan, something ni Ana, unsay kalayo sa imong balay sa panimalay ni Kapitan, sir? Kuan ma'am, gikan diri sa akong gipuy-an karon sa San Miguel man ko nasakop nga barangay Udaka nya 3 de Mayo iya ha. Layo pod gamay ma'am. Mga siguro kung magsakay ka og motor nasa mga 20 minutes. 20 to 30 depende sa traffic ma'am. Okay. So, pag-abuti mo sa balay ni Kapitan, unsang oras sa ato nung bistre? Pagikan ako diri ma'am mga alas 7 na pasado sa balay. Unya na pag-abot na ko sa ilahang balay, wala pa sila akong nabutan kato ihang tanod nga panganlan og Aloy. Unya moy ako may nag-entertain sa kuha, nangutana sa kuha sa akong tuyo, akong inan nga mag-uli ko og pitaka nga napunitan na mo dito sa may Igpit, dool sa may Igpit National High School. Sa senior high, napunitan na mo sa dalan. Samtang padulong unta mi sa bagsak kay magkuha ko sa kuang parcel dito sa balay sa akong pag-umangkon. And then nakita mas akong asawa pitaka mo to gipabalik ko niya sa motor, nimbaking ko human ibakingan na mo tinuod na ipitaka mo to gipunit sa akong asawa ni padayon mi sa among lakaw. Pag uli na mo panghuman ako kuha sa parcel ni uli mi dayon sa among gipuy-an diri sa Digos. Nya mo to nga gipost na nako kung kinsay tag-iya sa pitaka nga naay sulod kwarta. Mo to akong gihimo nya gibilinan pa kay nako number gyud nako para in case og nay makabasa nga tagtungod atong pitaka makatawag sa ako. Mo to akong purpose. Unya kay nakita man po sa akong igagaw nga babae kani si Inday Ipil. Ni chat po siya sa kuha nga gaw dalaha kang Kapitan Bukol kay tagaan ka og premyo ana. Mo to nainganyo po ko ma'am kay tinuod lang kay kana si Kapitan daghan ang nag-endorse sa iya kung say mga mawala cellphone, bag, pitag ana ba. Naghatag siya mga bugas sa concern nga naghatod didto. Mo to gibuhat pud nako nang kani laging nangayawat po talaga isa ka sako ko nga 5 kilos or duha pa ka sako 10 kilos. Kay may na lang pod. Moto nga akong gihimo, nagsabot mi sa akong asawa, moto nga gihaton akong pitaka dito. May gani kay wala uban akong asawa, kay uban ang akong asawa, maswerte ma. Wan siguro jud mi unsa ba? Ay madisgrasya sa mga pod. Okay. So, tuan na ka dito, atong atubangan ni mo ng bistre, maog yun to si Kapitan, kalang makita nato sa video, ikaw tong naadya nga sa atubangan ni Kapitan. Akuan ma'am, nagtalikod ko sa kayang sa karsada nga posisyon ako, nagtalikod ko sa karsada nga tapat sa kanang ang iyang karsada ang god, naapod iyang gate. Yang gate sa grahian siya sakyanan.
Nagtalikod ko sa karsada, siya nagatubang sa karsada niya. Ako ang katubang nako, ang iyang cellphone nga gigamit sa pag-live. Nya wala ko nakakuan og kinsay naay sa loyo. Ana kay namang puitanod niya sa gawas. Nga duha ka buok, wa ko kaila atong duha didto. Unya ang akong nailanda katulman si Aloy nga dati namong silingan po sa 3 de Mayo Power. Wa man to nag-entertain sa kuha. Okay. Nung bistre, atras lang gamay, lihog lang gamay. Okay. Okay. Pag mga pila ka segundo, pila ka minuto nga nagsugod og live si Kapitan sa dihang adunay nadunggan kag buto-buto ng bistre. Actually, ma'am, pag abot na ko dito, wala pa gyud si Kapitan. Nangutana ko sa iyang tanod kung nabasikap, siya nga wala pa, nang lakaw sila, kung saan po balik. Inako kay na ako i-endorse nga pitaka. Nakita na mo dito sa may senior high banda nga eskwela sa Igpit. Isa mga alas 8 na natoy. Nya kay ako wala biya ko'y panihapon pa kay sayo pa mampod. Uto nga sa hulata lang ako nga sige. Utong hulat-hulat. Iyas paghulat nako mga mudagan pag mga hapit sa kauras. Bago sila nag-abot. Nya pag abot niya wala kay siyempre nagpadaplin may kay nagdrahe man sa siyang pick up. Naghulat ko kay ni ana man siya may akong nanunggan nga pasigaan suga kay mag-live ko ana siya. Moto nga pagpasiga sa suga sa iyahang tanod moto nga nag-live siya dayon nya hulat dugay pa kong hulat mga hapit pa isa ka oras bago siya nanawag sa kuha nga pasudlo nako. Kami duha dito sa gawas ni Aloy katuyang tao niya. Okay. So, unsay nadunggan mo afterwards nahitabo katong nagsugod nag-live si Kapitan unya nakita mo nga nagkadugo na pusil nung bistre. Ang akong nadunggan ma'am, isa lang yung kabuto dito sa liad na sabay pahulog sa bangko ngayang gilingkuran. Nya nindagan siya sa sulod ako wala na ko kakuan ako murag na tuyok gani ko kay pag human siya sa kabuto na may duha kabuto nga segunson moto nga mura na ko nakuan nagpanik na ko ba. Before ko nidagan dito nga nisunod ato yang tanod nga gitaguan siyang tanod to sa may budiga nga kuan lang siguro mga 4 lang kabikang siguro budiga na niya sa posisyon na mo primero. Niapil kong tago dito sulod ko sa budiga. Kaya akong nauna, basig mo balik o strapping ba, ana ba? Wala na ko kay balo sa uban nga kuan kay nintago naman mi sa budiga. Nanirado naman mi. Oo. Okay. Sir, nung bistre, ikaw, makita sa video, ikaw tong nag-cover una katong sa sakyanan, ikaw to siya? Oo, likod sa pick-up, ma'am. Ako to, ma'am. So, kanang afterwards ato unsay nahitabo daghan bag mga tawo or bago pa man di ay ana may napansin na baka murag kakaiba nga ana sa gawas sa balay ni Kapitan kay naa man ka sa gawas wa pa man ka kasulod kaayo kay nagpaabot pa man ka kay Kapitan. Ako, ma'am, pag-abot na ko, ma'am, ang na-entertain sa ko, katong pangalag Aloy, kay siya may naa dito. O katong, nigawas po itong naka-short pan. O naka-short pan, o niya, nag-t-shirt man nato to siya blue. Maura to, kamera dito tulong, ma'am. Pero, wala na ko yung nakitang tao. nung bistre, pwede atras gamay lang yun. Okay. Nung bistray ka lang, ano ba, pero wala kay napansin nga basin may gabays-bahis, kasakyan ng mga motor nga anaadya sa atubangan sa balay ni Kapitan. Wala ma'am, wala. Wala yung may nakita nga sakyanan. Kay hayag man kay kinamay suka gyud nga kusog ayo sa tungod gyud sa anggit. Okay. Sa imong pagbalabala unsa ba nakapwesto na daan o ka sniper kadto nung bistre? Kana ma'am, di jud ko makatubag ana ma'am kay wala disod man ko na mag-istorya nga wala tay nakita. Ako alang istorya, mao lang to nga pag-abot ako atong yang pangalag Aloy nga yang tanod. Nya na istorya pa kani mis kaagin la dito sa Cebu, ana ba? Kay wala pa habang nagpaabot-abot mi ni Kapitan kay dugay pa to si Kapitan, murag ako nagapura siya nga
tanaw na ko daw nya mo to ana siya nga ay nanihapon pa man dai ila ni tabuada. Sa kadungdung ka na ko nahwa di ko katura di asa dapat na tabuada. Kay kadungog ko anong pangalan ha. Kay noon man po na 3 de Mayo po wala ko katuod sa balay. Mo to nakahulaton na lang nako. Mo to sa siya hulat-latan taon mabuto. Mo to mga hapit mga oras naabot gyud sila. Okay. Pero wala po mi nagkaistoryanay dayon kay diretso man lagi sa live mo tinadunggan na mo nga pasigan suga kay mag-live ko ana sa dayon. Okay. Nung bistre, may mga istorya, nakakita ka ng usa ka lalaki diha nga tabo dakuon ang lawas, gabay bit-bit daw pusil, something ni ana. Ma'am? May Unsa ma'am? nakakita ka ba ka ng lalaki nga tambok, gabay bit-bit daw og armas. Wala ako kabalo na ma'am. Wala na ako kakita. Okay. Okay. Unsay masulti mo nung bistre sa mga tao nga ikaw ang gituuhan ingon nila kakonsabo daw ka nung bistre ingon sa uban na para maklaro yung pangalan ng bistre mas maayo madungga nato gikan sa imong unsay mao lang akong nabalakan ako mama sa akong pamilya sa akong mga relatives kaya nakita man nila tanan to nabalaka lagi sila karon sige ganik panawag sa kuha ikan pa kagabi nya mingon lang ko nga okay lang nakauli ko ana ra ko ang istorya nya wa mo ko ilay kay kutob sa akong kamao ra manggutok ko nakita god di sa manggo kaayo nga kuan nga magdugang tag istorya ana ba hello ma'am okay go ahead sir usa pa imong madugang maistorya ana wala na ma'am wala na ako kay istorya nga unta kani mga tao po dili lang po sila magpataka kay ako wala ba idyo ko'y motibo nga daotan ako ato nga mag-uli lang ko atong pitaka mao ra gito akong motibo wala ko ingon lain na daotang motibo kay amigo baya pod mi ana ni Kap sa tinuod lang. Okay. Okay. Sir, sa uban nato mga kababayan sir kay ang balitaan ni sir dili ra man gud diri sa ato sir abot rig Tagalog mati Tagalog sir ba. So in Tagalog. Tinuod ma'am. Sir unsay anong masasabi mo sir sa ibang mga tao diyan na nakikinig or naririnig tayo nakikita tayo na sa nangyari Sir Bistre? Yun lang masabi ko ma'am. Sana yung mga tao na nagpupos ng masama para sa akin, sabihin ko lang sa inyo na wala talaga ako intensyon na kay Kap. Kasi kaibigan ko yun siya. Saka dati, ako yung taga-wielding ng sasakyan niya dati noon. Hindi pa yan siya kapitan. Kaibigan kami talaga niyan. Saka yung mga karelatives ko dito sa Digos, kilala kami dito ma'am, mga relatives ko mga Roble, Diretso, ganyan ma'am ba? Kaya nga maraming nag-react ngayon sa akin, bakit daw ganun ang turi ng ibang tao sa akin dahil hindi naman ako masamang tao. Yun lang ma'am. Okay sir, ako ang ma-advise la sa imo sir kay hindi magyud ato ang uban mga basher so kung unsay pangutana sa pulis ato rang tubagon sir sa tarong para ma-clear ang imong pangalan nung bistre. Mo to hinungdan ma'am, gihimo na mo kagabi ma'am niadto mi sa police station. Ikuyugan ko sa ako ang partner o sa duha niya ka anak. Ikuyugan mi nila dito sa police station, kami upat mi dito. Kay tungod lagi ana nga nang gawas social media lagi nga ako murang naapil na hinuon ko ana ba. Ako na yung gisuspikan nga sa tawag nila oy kanang konsabo daw. Kasabwat daw ko ana ba. Wala man ta ko'y daotang intensyon. So gani sir, tama bitaw. At least, imo intention naman to sir, iuli tong pitaka or tong may ID. Yes ma'am. Nga, kinsay tag-iya kay Luoy, puro grabang magitag mga tao nga wala alam kwarta. Bisa ingon na tong 2,000 na to sir, pero sa mga tao nga pobre, haskan dakuha na tong kwarta nga 2,000 ng bistre. Gani ma'am, kay moto nga, nakahanap ko nga, dili ba ya lalim ang kwarta karon nga pangitaon, moto nga, sabot mi sa akong partner nga, iuli na lang nato na lab. Kumidyan pa ako sa akong partner nga, palitan ni Ridors ako, ayaw hilapti na, kaanak ko, ayaw hilapti na, kay luoy po taon ang tag-iana, muna sa ginawa nga, paningkamot, makakuha ng anang kwarta, unya, hilapta na to, anak ko, ano may akong istorya sa akong asawa?